Ito na nga, pag-usapan natin ng mga may init na issue. Naku po, si Jingo Estrada makukulong na naman. Nako. Si Jingo Estrada po ba ay isang bayani o isang kriminal? Yan po ang tanong ng taong bayan ngayon kasi marami ho ang alam naman natin ang imahe ho ni Senator Jingo Estrada ay di maganda sa ibang mga kababayan natin. Sa katunayan, sabi nga nung iba, kita mo na, pangatlong beses niya na to na nakasuhan. Naku po, alam mo mga kababayan ha, huwag tayo kagad mapanghusga at alamin natin ang buong kwento sa mga nangyayari. At eto, ite-tell all na ho ni Senator Cayetano, ite-tell all na ho ni Senator Marcoleta kung ano ba ang nasa likod ng pagkakulong ni Senator Jinggoy Estrada. Nako, simulan na kagad natin kasi mga kababayan, marami ho itong pag-uusapan natin. Simulan na ho kagad natin. Una ho kagad itong, syempre, ang unahin natin yung Senate President ko, ano yung kanyang masasabi dito sa mga nangyayari kay Jinggoy. Pero mamaya, antayin nyo yung kay Marcoleta kasi si Marcoleta talagang nilahad niya ang mga pangyayari sa Senado. No holds barred. Pero siyempre, unahin natin muna ang Senate President. Importante ho yan para mas makita natin ang buong konteksto. Ito, I thank God for this opportunity. Yun. Marami na naman masusunog dyan. Hindi kasi marami nagagalit. Bakit ba daw si Senator Cayetano ay lagi nagpapasalamat sa Diyos at nagkukot sa Biblia? Abay, dapat lang naman. Hindi, dapat lang naman. Bakit nasusunog pag nag-aano yan? Sana kung si Senator Cayetano ay isang pare na nandun sa Nyorn Hub, di ba? Nakasama sa mga manyakol na group sa Facebook. Sana kung sa ganun. Tapos nag-quote ang Biblia, yun, masama yun. Di ba? Tapos dati ka pang addict. Dati ka nang drug addict. Tapos nandun ka pa sa group ng Facebook na nandun yung mga manyakol. Nandun yung mga iskandal. Yun, pag nagsalita ka ng tungkol sa Diyos at sa Biblia, medyo napaka-hypocrite nun. Pero si Senator Cayetano, alam naman natin, kitang-kita nyo naman sa kanyang pananalita, pakikipag-usap sa mga tao, makikita mo talaga nag-shine. Kaya, hayaan nyo na, kayo talaga, Family, mga kaibigan natin sa media, lahat ng kababayan natin, hindi lang yung mga nasa Luzon, Visayas, Mindanao, pati ang ating mga kababayan around the world, and of course, our prayers doon po sa mga kapatid natin, mga OFWs natin na nasa GDLTs. Sa pagbati namin sa iyo ngayong hapon, ay napakabigat na mga issues ang ating pag-usapan dahil sa puso. Baka isipin ng iba, bakit parang bulol ata si Senator Cayetano? Hindi po siya bulol. In-enhance ko kasi yung audio. Mali pa pala. Sandali, mali. Ulit natin. Mali yung, kasi mali spelling ko dyan. Baka mamaya sabihin na naman ng mga, alam mo na, yung mga, sasabihin ng iba dyan, bakit ganyan? Mali-mali pa spelling. Wait lang. Kaya na-realize ko yan at binago ko. Ginawa ko ng enhance. I thank God for this opportunity. Yan na. Huwag kayo masyado mainit ulo. Mga Facebook family, mga kaibigan Dali natin lang. sa media, Ay, kamo naman ngayon dyan. Ayan. hindi lang yung mga nasa Luzon, Visayas, Mindanao, pati ang ating mga kababayan around the world, and of course our prayers doon po sa mga kapatid natin, mga OFWs natin na nasa GDLTs. Sa pagbati namin sa iyo ngayong hapon, ay napakabigat na mga issues ang ating pag-usapan dahil sa puso ng ating demokrasya. We have to ask ourselves, how important is democracy to Ayan. ourselves? That's the first point. How important is democracy? Ayan. Hindi, kasi may relation doon sa sinabi niya di ba? Meron sinabi doon na pag ang righteous ang namumuno, nagdidiwang ang taong bayan. Hindi, ito, totoo ito. Biblical, sobra. Pag nagdidiwang ang taong bayan. Kaya nga, bago bumaba si Pangulong Duterte, ang taas pa rin po ng net satisfaction rating niya. Pero sabi nga dito, pag ang namumuno ay tiwali, alam natin, hindi righteous, medyo sablay, nagiging negative 15. Hindi po yan, nasusulat po yan Kaya nga tama gumawa ka ng tama. Grabe yung iyong net satisfaction rating. When the righteous is ruling the country, matutuwa ang taong bayan. Important. In personal. So like me, Alan, how important is democracy to you? Tayo as a nation, how important is democracy to us? Mismo. So let me start with the biblical principle na nagsasabing, when the righteous rule, the people rejoice. When the wicked rule, people grow. So iba-iba pong word ang ginagamit yan, depende sa version. Yan po ay Proverbs 29:2. Pero obvious naman po siya, di ba? Whether yan ay negosyo, yan ay PPA, yan ay JODA, TODA, yan po ay Congress, yan po Republic of the Philippines, yan po ay... Medyo nagkamali lang si Senator doon Ang tamang doon, Proverbs 29 verse 2. When the righteous are in authority, rule, the people rejoice. Kasi ang ginamit niya doon sa pangalawa, grow Mali po yung grow. But when the wicked beareth rule, the people mourn. Yun po yung tamang eksakto, verbatim. Kasi siyempre iba-iba interpretation ng book. Diba? Depende po yan kung sino yung nag-interpret po. Pero iisa po ang diwa niyan. Yan po ay UN. When the righteous rule, people rejoice. Because pag tama ang pinagalaban o tinanim, maganda po ang aanihin. Pero when the wicked rule,
of course, malungkot ang mga tao kasi may consequences. Yun, natama niya. May consequences ang paggagawa ng masama. Yun. So, why am I saying this is about our democracy? Well, good governance kasi is about doing the right thing. And because Hindi pala grow. People grown. Tama siya. Sorry naman. and women have their weaknesses, Kasi by the way, auto-caption po yan. Kaya nagkakamali yung caption. Ha? na-develop po yung presidential form of government at yung tinatawag na check and balance. Yun, Ibig importante yan. Interdependent, ang executive, ang judiciary, ang legislature, in our case, dalawang houses po to, House of Representatives and the Senate. But napaka-importante na independent ang legislative, ang judiciary from the executive. Kasi kung hindi, dictatorship yon. Mhm. Pag may dictatorship ka, tama't mali, iuutos na lang na may iutos to, wala Yun. nang check and balances. Ayun, correct. So, pakulit-kulit sinasabing magulo ang Senate, hindi po. In this administration from 2022, it's the first time po na nagkaroon ng majority at Senate President, hindi lang po Senate President, yung majority, na wala pong kamay ang Malacanang sa pagpilit ng SP at ng mga komite. So, ibig sabihin po, I can dare say this is the first fully independent majority. Kaya, whether you talk about the 11, yung 11, or you talk about supporters nila, or you talk about some elements in the national government like the NBI for example, sila po ang nanggugulo Yun. because hindi sila komportable na independent ang Senado. Nako. So when you talk about check and balances, may consequences po to. So for example po, bilang check sa executive, meron pong impeachment process. So hindi pa ho kami nakakaupo or bagong po pa lang. Sinabi na po sa amin, may maragoy tagayan community sounds. Pretty much clay. So, sorry guys, I'm just asking kung coffee naman yung sound. Lapit mo na, okay. Because we're just using a cell phone and Senator Cayetano, gumamit po kayo ng mic. Madali lang naman po yung mic, mura-mura lang. Hindi siya ano natin si Senator Cayetano. Kaya kasi napaka-importante ng ano niya eh. Meron ganito oh. Ito, para lang sa kalaman yung Senator Cayetano to. DJI mic oh, yan oh. Ayan. USB yan, tapos may mic lang na maliit. Plug and play lang naman po yun. Ang dami naman po kayong staff, i-ready na kaagad. O-on lang, hindi mo na kayo i-on to, isasaksak mo lang to dun sa cellphone, tapos i-on mo lang yung mic. Ganun lang kabilis yun. Kasi ikakabit mo lang dito. Yung mga staff naman ni Senator Cayetano ha, ano ba? Research naman kayo. Kasi tandaan niyo sa video, sa vlog, napaka-importante na mikropono. Sabi nga nila, 80% is yung mic o yung audio. 20% na lang yung video. Yan ang totoo kasi importante yung mensahe. At pag hindi kayo gumamit ng mic, no, buti na lang na-enhance ko to. Buti na lang si Banat Bay magaling mag-enhance. Di ba? Na-enhance natin to kaya lang medyo may pagka social yung pagkasalita niya. Pero hindi ganyan sa personal. taking this opportunity to speak to all of you directly, no? So, nandun ako sa impeachment, di ba? Ang dami po, may mga bishops, may mga business groups, may mga schools. Naglabas po lahat ng mga statement na kailangan independent, kailangan impartial yung impeachment. Sabi, etong bagong majority will do many things, will manipulate, will have machinations, whatever, para itigil yung impeachment. Pero nakita nyo po, napakaayos, walang naging problema. So, yun po ang sasabihin ko sa impartial, ibig sabihin po, base sa ebidensya, tamang proseso. Ang problema po kasi sa ibang statement, nasa utak nila ay ang impartial convict na. Yan. Ganun din sa kabila, yung sinasabing impartial ay acquit na. Yan. Wala pa nga home trial eh. So, hintayin natin ang trial at bantayan natin araw-araw. Pero nasaan ko ang sense of truth? Doon po sa mga nag-issue ng statement na ngayon nakikita na yung tama ang pamamalakad at maganda at hindi issue po. Maganda po ang takbo tungo doon sa impeachment. Maganda ang schedule. Wala hong statement na mali pala yung una nilang statement. Okay lang po yun. That's your right. Ang sinasabi ko lang po kung anong itataling nyo, lalo po yung mga namumuno ng mga eskwelahan, binabantayan kayo, gagayahin kayo ng mga baka. So dapat, pag tayo Bata. with integrity, with truth. Ganon din po, yung events na nangyari po nung Tuesday. Let me clarify hindi pa namin pinagbobotohan yung amendment sa rule Yon. na papayan po sa teleconferencing or online na pagboboto. Wala pa ho kami doon. Wala pa. Ang pinagbobotohan pa lang ho, whether or not pag-uusapan ito. Yon. So again, to the heart of democracy, is there anything wrong with talking about changing the rules? We're not proposing murder. We're not proposing abortion na mga per se mali na dapat hindi pag-usapan kasi ayon sa konstitusyon natin mali. Ang pinag-uusapan po natin kung sa mga panahon na ngayon, given the threat sa Senate,
given the different attacks on the Senate, given the different attacks on individual members of the Senate, yung experience po namin nung minority pa kami kung paano pigilan na magbuo ng majority, yung mga threats na tanggap namin. I'll go to that later. Nako, And in the matindi next yan. 2 days, option po ng ibang mga senador yon maglabas ng ebidensya sa mga pananakot na ginawa para hindi namin mabuo yung independent na Senado. What's my point po? Yung paulit-ulit po na sinabi ni Senator Pico Pangilinan, paulit-ulit po na sinabi ni Senator Risa Tiberos, paulit-ulit po na sinabi ni Senator Lacson, at lalong-lalo na po na sinabi ni Senator Erwin Tulfo. Hindi lang po sa sessionola, sa media, at hindi lang Tuesday, even the days after. They kept on saying, bakit walang debate? Bakit hindi nila pwedeng pag-usapan yung side nila? Wala pa nga ho tayo dun. Wala pa. Kung nakinig lang sila, Yon. kung sila po ay tinigil nila yung drama, Yon. after the session, Yan. Drama. Kasi lagi nila sinasabi, ang drama daw. In-stage pa daw yung attack ng NBI sa Senado. Drama daw. Sino ba mahilig sa drama? Sino po ba mahilig sa drama? Kayo nga yung nag-walk out. Yun ang drama. Dapat, ang tama dyan ay magdebate. Debate, hindi drama. Yun lang ang gusto ko sabihin sa inyo. and instead, try to listen to each other, the motion was to take up the amendment. Yon. Ibig sabihin, is was sponsor pa to, and then ang bawat isa ay pwede magtanong, pwede pa nga mag-amend kung tingin nilang mali. So I won't dwell on that, but just to say that the starting point has to be the truth. And ang problema, if you're on their side, dun sa Yun. 11, na 11 po kayo, Na, kasi po sinasabi nila, wala silang Nino? chance na Ayun. magpaliwanag. Wala pa meron. nga ho dun eh. Wala pa. chance. Sabi nila, tyranny of the majority. Hindi po. Tyranny Tulfo to. Naku. Tyranny Lacson. Naku. Tyranny Pangilinan. Naku. Tyranny Ontiveros. Naku. Kasi palakasan ng boses, imbis na we listen to one another. Senator Lacson, I respect, he stood up and says he disagrees with the rule. So yung debate is whether or not we can take up the amendment. Hindi pa natin kinabusapan yung amendment. Alam niyo po, parang paso yan eh. Pag nilagay mo yung seed sa isang paso, pwede mong kunin at ilipat. So, batayin niyo po yung Senado, may tinatawag kaming change of referral. Halimbawa po, nalagay sa Committee on Public Order, tumayo yung chairman ng Committee on Justice the next day, sabi, mali ang referral doon. Kunin mo muna at ilipat dito. So, ganun po nangyari. Yung proposal ni Senator Marcoleta nandun po sa Committee on Rules at ang motion po ng acting majority leader is kunin at pag-usapan sa floor. Yon. Hindi pa ho pinag-uusapan yung merits or kung may masama o mabuti sa puntong yun. Pero sabi po nila na ang isda sa bibig na huhuli. Yon. Kaya kita nyo po nakita nyo po yung pala plano all this time. Arrestuhin, takutin, Yon. intimidate ang nasa majority. Either lumipat or ikukulong. So as I said, at the proper time, evidence will come out. I won't go to the merits, demerits. Wala kaming problema na kasuhan. Wala kaming problema na sa korte patunayan kung sila ay guilty o hindi. Ang problema po namin yung gagamitin yung threat na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag Nako. diyan ka, tutuluyan Yun. ka namin. Iyon na. Ayan na, sa bibig mismo ni Cayetano, di ba yung sinasabi ko sa inyo? Na talagang may threat. Pagka ikaw ay, hindi lumipat, kakasuhan ka. Kaya nga, kinabukasan, agad-agad hindi lumipat si Jinggoy, nanindigan, kinasuhan. May kasunod pa. Kaya wala pa nga yung impeachment, ganyan na ang usapan. Yun. Ano pa kaya? So again That's a good point, ha, Senator Cayetano, ha? Wala pa yung impeachment, ganyan na. Paano pa yung sa impeachment? Tatakutin talaga eh. Para makabuo sila ng 16 na magi-impeach kay VP Sara Duterte. Tatakutin yon. Pag hindi nyo in-impeach, kakasuhan kayo. Pag hindi nyo in-impeach, lahat na lang ng maimbentong kaso, makukuha ninyo. Yan ang nakakatakot dito. Ganyan sila katarantado. Ganyan po sila kademonyo. Alam mo kasi nakakasilaw ang ang kapangyarihan. Oh, nakakasilaw ho yan. Talagang pag ikaw nasa kapangyarihan na ayaw mo nang bumaba. Pero mas nakakasilaw ang pera. Laking pera eh. Pag nasa kapangyarihan ka, kita mo naman mali-maleta, magkano bilyon? Brad, pag ikaw ilalo ka ng bilyon, baka yung lahat ng prinsipyo mo mawala eh. Hindi, totoo to. Unless maintindihan mo that there is another kingdom.